And hello po mga Mar. Welcome nga po pala sa The Interest of Maria Qatar Diaries Special. This is the part 4 out of 7 sa Anantara Doha, Qatar. Pasensya na po dahil natagalan yung 4 out of 7 kasi ang dami kong videos na nakuha at ang hirap po talaga mag-edit. Sa mga content creator nga po ng mga katulad ko, hinihimay-himay po talaga namin yung mga videos. Sobra po talagang kinikilatas ang pag-i-edit para mapakita po talaga yung main course ng videos. Here we are exploring the area. Totoo lang guys, talagang uulitin ko, you need a break. Para sa mga stress dyan at depressed at burnout na sa work, you need this space. Kailangan talaga nating bigyan ng me time ang ating sarili. Going back, may dumadaan nga po pala na ganito dito. Nga alam ko anong tawag dito eh. So sabihin na nating vehicle siya. Mga pupunta po dito sa Banana Island, free lang po ito. Makikihitch ka, makikisabay ka. At ito nga pong valet driver na to, tinor talaga kami around, pero hindi pa yung pangkahalatan. At sabi niya, ibababa niya kami somewhere else at babalikan niya kami. Dahil tinuring niya sa amin yung magandang spot kung saan kami makakapag-explore at makakapag-selfie. And so, masaya nga kami niya ba dahil di na kami maglalakad. Kahit mainit po ang panahon, bumagay po talaga yung klima dito. Mahangin-hangin po siya at presko. Sabi ka ni Madam, kung meron daw malapit na resto kasi gutom na siya. Believe it or not guys, kararating lang namin at talagang this is the time to explore pero nagugutom na siya. And so, ito na nga, ibababa na kami ni valet driver dito. Kasi naman, meron daw siyang pipick upin at babalikan niya kami. Marami nga po pala ditong mga villas at pwede ka rin mag-check-in sa hotel. Yung villa nila, medyo pricey siya, pero ayos naman pag sa mga barkada. Good for overnight talaga ito and chilling out lang. Lalo pa kung gusto mo magtampisaw sa beach or sa swimming pool lang. For correction guys, 350 nga po pala yung day pass nila kasi nasabi ko is 250. Sorry naman. Apat nga po pala kami pumunta dito at yung dalawang kasama namin, nag-me time din sila at kami naman ni Madam, dito naman kami sa area na to. Maraming mga spots talaga dito na pwede kang tumambay, mag-selfie at magpahinga lang. Nag-review sa beach. So here we are na at sabi ng valet driver, dito niya kami babalikan. Ito nga po pala yung isang area nila kung saan marami pong pwedeng makita sa taas. Restaurant din po pala ito at palagay ko hotel din to eh. Naglalakbay nga kami, sabi ni Madam na alala niya na nagpunta na siya dito. Hindi lang talaga yung matandaan kung anong shop yung napuntahan niya pero very familiar daw tong place. Kita niyo naman guys, walang sayang sa mata natin. Talagang nakaka-relax ang place. Pa na nga kami at sabi namin, antayin na lang namin siyang dumating. Tinawag nga po palang Banana Island ito kasi ginawa po talaga siyang banana structure like. Search niyo sa Google, banana talaga siya, kaya Banana Island. So ito na nga po yung mga pictures na talaga namang captivating po, ang ganda. Parang pang postcards. Ang galing ko po nga, di ba? State of the art nga rin po palang ginawang Banana Island. Try nyo pong pumunta dito guys sa mga hindi pa nakapunta. Talagang paki-add na lang po ito sa bucket list to go. Thank you nga po pala sa mga taga-subaybay. You can follow us sa YouTube, Interest of Maria, at sa ating Facebook account. At i-upload ko na rin yung part 5 out of 7. Natapos ko na din kasi siya, kaya pakiantay na lang. Thanks and bye!